Po natin sa ating latest satellite image animation na patuloy ang kumikilos si Nando patungo dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. At kanina alas 3 ng hapon, ang tinatayang mata ng bagyong si Nando ay nasa layong 470 km silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin, umabot hanggang sa 185 km per hour malapit sa gitna nito, at ang pagbugso naman aabot hanggang 230 km per hour. Kumikilos naman ito sa direksyon Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 km per hour. Mapapansin po natin, may mga bahaging kaulapan na itong tumatama dito sa Northern Luzon area. Samantala sa kanlurang bahagi ng ating bansa, patuloy ang umiiral ang habagat or southwest monsoon na siya namang inaasahang magdudulot ng mga pag-ulan dito nga sa kanlurang bahagi ng gitna ng Katimugang Luzon, kasamang Metro Manila, kanlurang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Ngayon tingnan natin, ano nga ba inaasahang pagkilos ng bagyong Nando in the next 3 to 4 days. Sa pinaka-latest forecast track ng Pag-asa, makikita nga po natin yung tinatayang sentro ng bagyong si Nando ay nasa karagatan pa silangan ng Apari, Cagayan. At mapapansin din natin, pagdating bukas ng hapon, ang sentro ng super typhoon na si Nando ay inaasa natin nasa may bandang coastal waters na ng Calayan, Cagayan. Samantala, pagdating naman ng alas 2 ng madaling araw ng Martes, posibleng nasa boundary na siya ng ating area of responsibility, at sa darating nga na alas 2 ng hapon, Martes, ay tuluyan ng nakalabas ng ating PAR. Ngayon, tingnan natin yung pagitan ng alas 2 ng hapon hanggang bukas. So, makikita natin na binabanggit dito nasa coastal waters ng Calayan, Cagayan. Pero, ulitin natin, yung area of probability, ito pong parang apa na nakapaligid sa center track, ay nagpapakita ng iba pang senaryo na maaaring maging actual na pagkilos ng bagyong si Nando or yung sentro nito during the forecast period. So, ano nga ba yung ibig sabihin nito? Maaaring yung sentro, hindi lamang sa coastal waters ng Calayan, Cagayan matagpuan. Posible ring either tumama dito sa mga isla ng Batanes, any of the island ng Babuyan, or maging dito sa northeastern tip ng Cagayan, or dito sa northern part ng Ilocos Norte. So, ang mga lalawigan na binanggit natin ay dapat maging handa po sa posibleng paglandfall ng bagyo. Subalit, mamaya, babanggitin din natin yung mga lugar na may wind signal. Hindi lamang dapat po ito ang magandang binanggit natin, kundi maging yung may mga wind signal. So, makikita natin throughout the forecast period, sa darating ng Martes ng hapon ay nandito na siya halos sa may bandang coastal waters ng southern part ng China. At sa darating naman na Huwebes ng hapon ay halos patungo na siya dito, eastern seaboard nitong Hanoi, Vietnam. So, makikita po natin yung forecast track natin ay halos consistent pa rin sa mga previous forecast track na nakapaloob